Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa ikalawang pagkakataon, ipinaalam ni Jesus sa kaniyang mga apostol ang nakaambang kamatayan niya sa krus. Sa kasamaang palad, hindi siya pinakinggan ng mga apostol sapagkat nagtatalo sila kung sino sa kanilang hanay ang pinakadakila sa lahat. Samantalang nagsasalita si Jesus tungkol sa pag-aalay ng sariling buhay para sa sanlibutan, nakatuon naman ang mga alagad sa pangahagad ng kapangyarihan. Para kay Jesus, ang batayan ng tunay na kapangyarihan ay ang tapat na paglilingkod sa kapwa, lalong-lalo na sa maliliit at mga maralita, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo ba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami paging dapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ano ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukan natin silang dustahin at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makakatagal. Subukin din nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo yung iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak sa aking dalangin, ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang nagmamataas ay laban sa akin, hanggat nang malupit ang ako'y patayin. Silang mga taong ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Badid ko ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi, hindi nagkukunwari, at mamumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't masasamang nasa na namumukad sa kalooban ng bawat isa sa inyo
at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapa sa inyo lamang ito, dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo. Kayo'y nagagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamtin ang kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magnining na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuruan niya ang kaniyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kaniyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Siguro po ay human desire, yung kagustuhan ng sino mang tao ang maging great o maging tanyag. Kadalasan marami tayong nababasa na kaya nga tayong mga Pilipino, sa kaunting achievement, tuwang-tuwa na tayo. Di po ba? Kaya nga kapag mayroong achievement sa pamilya,
gumagawa agad ng tarpaulin. 'Di ba? Congratulations! Minsan lahat ng ating mga achievement na natanggap sa buhay ay nakakwadro. Di po ba? Nilalagay sa bahay. Kasi we take pride doon sa mga achievement na yan. Para bang sa likod ng bawat kwadro na nakasabit ay may kasaysayan ng pagtatagumpay. Not bad, hindi masama, sapagkat ito ay bunga ng pagsisikap. Meron nga pong isang bayan doon sa Batangas na sa labas ng bahay nila nakasabit ang lahat ng mga achievement kung sino man ang nakatira sa bahay na iyon. Para po ba siyang mga kahoy na nakasabit? Lahat ng natapos na anak o magulang ay nandoon. Siguro kung mapupunta kayo sa isang bayan dun sa Batangas, halimbawa sa nanay, Doctor of Medicine. Sa nanay, sa tatay, Mechanical Engineer. Tapos din yung mga anak ko, nandun lahat. Registered Nurse. Doctor of Dental Medicine. Lahat nandun. Minsan nga doon sa isang bahay na napuntahan ko, may nakasabit pa ring isang certificate ng kanilang bunsong anak. Alam nyo kano yung nakasabit? Best in Calamansi Relay. May achievement. Ito yung maganda sa ating mga Pilipino. We celebrate little achievements in life. Not bad. Dahil ito ay nakakaboost ng confidence ng bawat isa. Kaya lang yung overachievement na nagbibigay ng overconfidence sa bawat isa, nagdadala naman ito ng kayabangan. Nagdadala naman ito ng kapalaluan. Kaya akala natin kapag tayo ay successful sa buhay, yung success na yon, dala-dala natin kahit saan, kahit meron tayong matapakan. Parang ibig sabihin, kung ako ay manager ng isang company, dapat pagdating ko sa simbahan, manager pa rin ako. Ang trato dapat sa akin ng mga security guard ay manager pa rin. Yun naman yung problema. Nakakalimutan na nating i-dichotomize kung ano ba ang gamit ng achievement sa buhay at gamit ng achievement sa pananampalatayang meron tayo. Sa ating ebanghelyo, talagang malabo pa sa kaisipan ng mga apostoles o alagad ni Kristo kung ano ba ang tunay na paglilingkod. Kaya pagkagaling nila sa Caesarea Philippi, pabalik doon sa Judea, sa ebanghelyong ating napakinggan, sila'y nagtatalo-talo. Silang 12 marahil ay nagtatalo-talo kung sino ang pinaka-the best sa kaharian ng Diyos. Kasi palagi nilang naririnig kay Jesus, kaharian ng Diyos. Syempre silang 12 ay tinawag at pinili, kaya sila ay nag-uusap-usap na. Sino kaya yung pinakadakila sa kaniyang kaharian? Baka ako. Kasi ako palagi ang may dala ng pera. Sino bang laging may dalang pera? Si Judas. Kaya be careful pag pinagkatiwalaan kayo sa pera. Maraming naghuhudas pagdating sa pera. Yung isa naman, ako palagi ang naatasang maghanda ng ating pupuntahan kaya ako ang una. Di nga ba't may nanay pang lumapit kay Jesus? Ilagay niyo po yung anak ko sa kanan at sa kaliwa. Imagine mo, stage mom. Be careful, sapagkat ang tunay
na pagsunod sa Diyos at paglilingkod ay hindi nakabase at nakabatay kung sino ang una at malapit sa Kanya. Hindi basehan ang success sa buhay o dami ng medalyon o karatulaman na ating isasabit sa bahay upang ikaw ay tawagin ng Diyos. Dalawa lamang ang batayang ipinakita ng Diyos sa Ebanghelyo. Ang pagsunod ay kababaang loob at pagtanggap sa Kanya. Kaya ginamit ni Jesus ang mga bata ay bilang hudyat na katulad ng pagtanggap niya sa mga babaeng sumunod sa Kanya. Kahapon sa ating Ebanghelyo, tinanggap ni Jesus ang mga babaeng sumusunod sa Kanya dahil ito ang mga walang kwenta sa lipunan. Pinalakas ni Jesus, ipinantay ni Jesus ang karapatan ng bawat isa sa pagsunod sa Kanya. Ngayon naman sa Ebanghelyo, ginamit niya at ipinakita ang bata bilang simbolo ng kababaang loob at pagbibigay lakas ng Diyos sa Kanya. The humility and the dependence ng isang bata ang batayan ni Jesus upang mauna at maglingkod sa Kanya. Whether we like it or not, marami pong pabida-bida sa ating buhay. Kahit saan pong organisasyon, maraming pabida-bida. Yung bang gustong laging siya ang una, gustong laging siya ang the best, gustong laging siya ang nasa pedestal, laging makikilala at laging makikita. Nakakainis po pag may ganong mga tao. Parang hindi ata nauunawaan na hindi ang pagtutunggali ang makapagdadala sa atin sa kaligtasan. Ikalawang pagbasa. Hindi yung pauna-una, hindi ang pabida-bida, sapagkat kung sino yung mayroong kababaang loob ng pagsunod sa Diyos, yun lamang ang tunay na makararating sa kaniyang kaharian. In fact, may mga taong mahilig magsumbong sa iba para maging bida. In fact, mayroong taong nangangampaniyang manira para ikaw ay bumagsak. In fact, may mga taong makakapal ang mukha kung papaanong manira sa kapwa. Hindi maunawaan kung bakit may mga taong ganito pero nagdarasal. Ikalawang pagbasa. Kaya hindi nagkakaroon ng katuturan ang pagdarasal at paglapit sa Diyos ay dahil sa mga ugaling pabida-bida. Yung iba, kaya pang pumatay. Whether we like it or not, nangyayari po ito sa ating kapaligiran. Sa isang organisasyon, may mga taong palaging gustong manguna. Sa atin pong ebanghelyo, ibinibigay ni Jesus ang isang tiyak na pamamaraan kung paanong makapasok sa kaniyang kaharian. Ito ay maging katulad ng bata na palaging nakatingin na ang Diyos ang aking kalakasan. Sapagkat ang bata sa kaniyang pagiging bata
ay walang magagawa kung walang taong mag-aalaga sa Kanya. Ang Diyos ang tagapag-alaga natin at lahat tayo ay mga bata sa kaisipan ng Diyos kung tayo'y sumusunod ng may kababaang loob at pagmamahal sa Kanya. Huwag po nating sayangin ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos na tinuturuan tayo na palaging nakabase sa pagsunod at kababaang loob ang ating magiging tagumpay. Palitan po natin yung mga frame at certificate na meron tayo sa ating bahay. Palitan natin ng tunay na pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mag-iingat po tayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Amang Dakila upang ating matamo ang kababaang loob na siyang ipinakita sa atin ng kaniyang anak ng lubusan niyang tinanggap ang krus ng ating kaligtasan. Ating idalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Gabayan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso at relihiyosa, ang simbahan, tungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos dito sa mundo sa pamamagitan ng tapat at banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging kasangkapan nawa ng paghihilom ang mga pinuno ng aming bansa. Sikapin nawa nilang masugpo ang mga huwad na balitang nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa aming bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagalingin mo nawa, Ama, ang mga kapatid naming may karamdaman, pisikal man o emosyonal. Makahanap nawa sila ng pag-asa sa aming panalangin at pagkalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapatawad nawa ng Diyos ang mga kasalanan ng mga kapatid naming pumanaw upang masilayan nila ang paraisong ipinangako ni Jesus, kung saan mararanasan ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon,
Dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, ipagkaloob mo ang kahilingan ng iyong bayan. Puspusin mo kami ng pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan, upang ang pinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, lubhang nabagbag ang kaniyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan.
Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.